Yes po, magandang gabi pong muli. Ako na naman po si Mr. Jojo Santeco ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay ika-29 ng January 2025. Ngayon po ay araw ng mga Chinese New Year po ngayon. At ganun din po, maraming mga tikoy po ang pinamamahagi ngayon dahil sa pamamagitan po ng mga Chinese. Naging ano po nila na yan na kapag Chinese New Year, namimigay po sila ng tikoy. Kami nga po sa office, nabigyan din kami ng aming kliyenteng Chinese. Salamat po sa inyo, Miss Ruby. At sa lahat po ng taga Paranaque, magandang gabi po sa inyo. At lalo na po sa buong kapuluan ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao at NCR. Ngayon po, pinasasalamatan ko ang aming President Gaspar Latam ng Paranaque Net at ganun din ang kanyang pamilya. Ganun din po ang POBA, Philippine Online Broadcasting Association, sa pamamagitan po ni Mr. Errol Dacame. Magandang gabi po muli. Ngayon po, simulan po natin sa mga ating usapang kali. Ayan. Muli po, umpisahan po natin sa mga guidelines, lalo na po sa mga MMDA guidelines, strictly implements and of motorcycles, lanes and traffic rules. Sa mga nakalipas na taon, maraming motorcycle ang na-involve po sa mga road accident. Kaya po ang MMDA naglagbas ng mga guidelines na patungkol sa mga motorista. Hindi lang po sa motorcycle, naglagay po sila ng mga blue lane para sa motorcycle nung mga nakaraang taon pa po yan. Pero ngayon pong mga taon na to, bigla pong hindi na po malaman sa kadahilanan ng motorcycle lane po sa EDSA bigla pong nawala dahil dito naman po sa bike lane na nung panahon ng pandemic ni President Duterte, pinatupad po ito. So kaya ngayon po medyo nakakalituan po dahil ang motorcycle lane po nabura na po sa EDSA. Ngayon po, sana po muli gumawa ng guidelines ang MMDA tungkol dito, lalong na po sa mga dumaraan dito dahil minsan po ang bike lane sa katotohanan po ginagamit na rin ng mga motorcycle yan. Kaya lang po may mga pagkakataon po na nanguhuli rin po ang mga taga-MMDA. Kaya minsan kahit gusto mong dumaan sa bike lane dahil wala naman po tayong napoprovide na motorcycle lane, ayun, nagagawa po natin na ang traffic po iantayin natin kumilos. Minsan po, naengganyo na rin ako, kagaya po, naengganyo na rin po ako dumaan sa bike lane kasi lalo na sa hapon. Kasi sobrang traffic na po pag uwian na. Monday to Friday po, uwian na yan. Ng hapon, traffic na po yan. So, minsan maengganyo ka rin dumaan dahil syempre, halos nakikita mo yung mga traffic tukod na. Lalo na dyan sa may Guadalupe to, Ayala Avenue. Until makakaakyat ng flyover ng papuntang Baclaran or papuntang ng Muntinlupa, Alabang. So kaya po sana po ang MMDA na po ng mga talagang specific na linya para sa mga nagmumotor. Tingnan niyo po dito sa Commonwealth Avenue po, still pa rin nandiyan ang motorcycle lane. Nabubura man yung iba dahil nagkakaroon ng reblocking, nilalagyan po nila ilon ng guhit. Kaya hindi po nagkakalituhan dyan sa Commonwealth. So yun pa rin po yung motorcycle lane. Nasa second lane or minsan napuputol sa dulo. Kaya sana sa mga MMDA maipatupad yung talagang kung saan pala karapat dapat talaga ang motorcycle lane. Lalong na po sa mga bike lane naman, sana matuto sila kung saan sila lulugar. Kasi minsan po nagkakaroon din ng away-away. Minsan pag may dadaan na bisikleta dahil nadaanan ng
ng motor yung bike lane, minsan bubusinahan, lalo-lalo na yung mga e-bike na ginagamit ng mga gumagamit ng bike lane. May mga time na bubusinahan, nagkakaroon ng away. Pero para po maiwasan yon, sana hindi po natin na pagka ano po natin na meron pa tayong guidelines talaga na kaakibat para maiwasan yung mga ganyang mga away-away. Lalo-lalo na yung nangyari dito sa papuntang BGC. Dahil lang sa pumasok ang motor dito sa bike lane ay nabusinahan siya, ayun, muntikan pa sila mag-away. So para maiwasan po yun, sana magkaroon po talaga ng mga ganyang guidelines. So dito naman po tayo sa mga involvement ng Land Transportation Office, yung sa mga nagkakaroon po ng mga babanggaan. Sana po magkaroon din po rito ng guidelines, lalo na sa mga involvement ng third party. Kasi po karamihan pag nagkakaroon ng banggaan, di ba po ba kailangan yan may mga record na nagkaroon sila ng kasunduan or merong mga pinipirmahang dokumento, merong mga sketches kung sino may kasalanan, kung nasaan siya nung time na yon, kung saan itong isa, mga police report or report ng accident. So yun ang kailangan. Ngayon po, minsan po ang insurance, ang third party third party liability. Sila ang nagkakaroon ng pagkakataon na i-guide ang mga dalawang party sa mga banggaan. Yan. Kailangan may mga report nga lang din para matugunan kung sino dapat magbayad at kung sino yung dapat bayaran. Or kung may nasagasaan man, dapat may taon na kailangan report, lalong-lalo na kung namatay. So kailangan dyan talagang may insurance para may ma-claim naman yung mga nasagasaan. So yan yung tinatawag na third party liability. So sa mga nagkakabanggaan po sa road, sana po magkaroon kayo ng pagkakataon na magkaayos na lang kayo. Kung namatay man, may pagkakataon sana bayaran na lang ng nung nakasagasa kung hindi man niya kasalanan talaga. Lalong-lalo dito sa mga bising daan. Kailangan linisin natin yung mga ating mga road para maiwasan ng mga accident. Lalo-lalo na po yung mga tumatawid ng alanganin. Kaya po nagkakaroon ng nasasagasaan. Dito nga po sa EDSA, minsan pag ako nag-road dyan, nag-biyahe, minsan may makikita kami tumatawid. Ano na yun EDSA yun wala namang traffic lights or bising dyan, signal light. Tapos biglang may tatawid. Buti kung nasa ibabaw ka, along mga kubaw or mga crossing. Ayan, pwede yan sa ibabaw. Kaya lang ito pag nasa mga pailalim ka, wala namang tawirin dyan, bigla mong makikita may tumatawid bigla. Ayan yung mga taong gumagawa ng mga hindi ka nais-nais. Siguro may mga na biktima at sa kadahilan ng ayaw mong pahuli, dumadaan sa maling daan. So nagiging cause kapag nahagip, ayun, na aksidente or nasasagasaan. So yun, punta muli po tayo dito naman sa mga e-trike, e-bike along major road or minor road. Kasi po karamihan po dito, lalo na dito po sa Parañaque. Dito po sa Parañaque along Quirino Avenue po, maraming e-bike, e-trike ang nagbabiyahe po dyan. Kalimitan, lalong sa umaga, mga nakatambay po yan, nag-aabang ng pasahero. Pagpunta ka naman ng along Baclaran, dyan nakikita mo mga e-bike, e-trike, mga andun nakapila, nag-aabang ng pasahero.
Tapos, sila ang nagiging cause ng traffic. Minsan kung nga po dyan sa Quirino Avenue going to Baclaran, ang haba-haba ng traffic. Ang nagiging cause din po ang mga jeep na naghihintay rin ng pasahero. Kaya equal silang dalawa ng e-trike, e-bike at jeep. Pag sila nagsama sa isang kalye, super traffic po ang nangyayari. So, ayan. Kaya, sana naman po ang mga kung sino man po nakakasakop dyan sa lugar na yan, sa Baclaran, sana naman bigyan nyo ng pansin na gumaanggang naman po ang traffic dyan, lalo-lalo na dito sa papuntang LRT going to Rotonda. Andyan po ang mga e-bike, e-trike na matitigas ang ulo. Minsan nga po makakaaway pa dyan, nag-aaway po ang motorsiklo at ang e-trike, e-bike dyan dahil siyempre ang mga ganyang gawain ng mga naka e-trike, e-bike ayaw papatalo sa mga nakamotor. Ganun din po ang mga nakamotor, di rin papatalo dahil siyempre matraffic po. Tapos kanya-kanyang singit. So nagiging cause din po talaga ng awayan. Nagkakaroon ng road rage. Which is ang mga e-trike, e-bike naman po masyadong mga makasarili dahil wala naman po sila mga lisensya, wala namang mga rehistro ang kanila sasakyan, pero sila pa yung nagmamataas. Di po ba? Unlike sa mga nakamotor, may rehistro naman yan, may mga lisensya. Pero sila pa yung minsan bubuntutan pa kasi po ako nakaranas na rin po ako nung dumaan ako dyan. So, experienceado ko na yan. Pag lulusot po ako going to Rotonda EDSA kasi dyan ako minsan sumushortcut. Instead na dito sa tramo, minsan kasi matraffic sa tramo Pasay. Kaya minsan dito po ako dumidiretso sa Baclaran. Kaya nga lang talaga ma-encounter mo dyan yung mga e-trike, e-bike, minsan mga bisikleta na mga pasaway din. So matutal, ayun, naglalabo-labo sa isang daan na napakasikip naman. Dahil kaya po sumisikip dahil marami pong nakatinda sa daan, nasa gilid-gilid, tapos yung iba nasa gitna na, kaya sumatotal, ayan, away-away. So sana po bigyan pansin din ng ating mga local government po ng Parañaque or Pasay, yung mga ganitong mga nagbabiyahe ng wala naman lisensya, pero sila pa yung mga nagmamalaki sa daan. So, akala ko ba, dapat inuhuli na yung mga yan eh. Pero ngayon, bakit sila pa yung mga namamayagpag sa daan? So, ayun. Tapos dito naman po tayo eto na nga yung sa Marilaki. Dahil sa exhibition game ng mga rider. Dito po kasi ang Marilaki po every Sunday po talaga maraming nang pumupunta po dyan. Maraming rider ang pumupunta para mamasyal, magpasikat. Kasi po yan yung Marilaki na yan yung mga lugar na marami kang mapupuntahan sa mga Quezon, Laguna, kung saan-saan pang lugar na malalayo na pwede mong i-long ride. So, dahil may daan po dyan halos parang sigsag na pwede ka mong mag-banking. Kaya maraming nainganyo dyan. Dahil unang-una maraming mga dyan, kumukuha ng mga rider na nagbabanking dyan. Kumbaga, dinidetalye nila kung paano maglaro ang mga rider dyan. Meron mga nag-ala Superman, ala Batman, or Robin. So, maraming kanya-kanyang pakitang gilas. Kaya, marami rin pong nakapwesto sa gilid-gilid na mga kumukuha ng camera, ng mga cellphone, mga camera na So, ibig sabihin, masyadong masaya dyan pag linggo, dyan sa Marilaki. Dahil nga yun yung time na sila ang magkakabarkada, magkakaibigan, na ginagawang highball ang Marilaki. So, yung kailan lang, meron pong nadisgrasya dyan, dahil doon sa galawang talaga,
hindi makontrol ang manubela, ayun, bumangga sa mismong mga nakatambay sa gilid, yung isa po namatay na siya. Yung iba na ospital, may mga ibang nadamay na nakatambay din sa gilid. So, ayan. Kaya sana po ang HPG, ang mga lokal ng Tanay, umaksyon na po dyan. Gumawa po kayo na isang batas na dapat ang Marilaki hindi ginagamol. Daan po yan para sa mga motorista, hindi ginagawang racetrack. Kasi po yan, sa totoo lang, ginawa ng ating gobyerno para mapabilis ang mga daan papuntang malalayong lugar. Kaya lang minsan talaga po ganun, sinasalaula ng ibang rider. Marami ng buhay po dyan ang nagbuwis dahil dyan sa Marilaki. Pero hindi pa rin sila nadadala. Kaya sana po sa mga namamahala po dyan, yung nakakasakop, sana po postehan nyo na yung lugar na yan para wala nang maulit na disgrasya. Kasi po dito po sa sa Commonwealth po dati, ginagawa ding racetrack yan ng mga motorcycle. Pero simula po nung nagkaroon ng po dyan, ng 60 km per hour, medyo nabawasan, na-lessen ng mga accident. Tapos, nalagyan po ng ng blue lane para sa mga motor lang. So, medyo nabawasan. Sana naman po dito sa Marilaki, i-develop natin po na maayos ang tamang proseso ng pagpapatakbo dyan. Hindi yung ura-urada. Kaya maraming buhay ang naano na po dyan, ang nawala dahil dyan sa mga banking na yan. Hindi naman po kailangan natin yung pride Ang kailangan natin yung masaya tayong makauwi tayo ng buhay sa pamilya natin. Kasi po, yung iba kasi pride. Sinasabi lang, eto motor ko, eto ako, magaling ako. So, kaya sana sa pagpapatupad po ng batas, medyo bigyan natin ng konting higpit. Kasi po talagang marami pong matitigas ang ulo, lalong-lalo yung mga mga EMAX, mga Aerox, yan yung po yung mga nagpupunta ng Marilaki para na magpasikat. Pero pag na-tsempuan sila ng sikat nila, ayun, sikat na sila, lalo na kung humarap sila sa hindi natin alam kung sa langit ba o sa impyerno. Kasi po hindi nyo sinusunod ang tamang guidelines sa pagmamaneho. Yun lang, sana marami po tayong matutunan dito sa leksyon na nangyari sa itong huling aksidente na to, di ba? Tapos dito naman po tayo sa mga nanghuhuli naman po. May mga guidelines din tayo about sa panghuhuli nila, pero yung iba po hindi alam ang tunay na guidelines, mga memorandum na pinalalabas ng LTO kung paano manghuli. Kaya ako lang po nasabi to kasi etong mga nanghuhuli po huli lang ng huli. Hindi muna binabasa kung tama ba yung panghuhuli nila. Kagaya nitong isang driver, itong mga na to, pero kaya ko lang po natatakel to, pero para mamulat ang ibang motorista na kapag naka-encounter nila yung mga ganitong senaryo, meron silang paglalaban. Buti na lang po ito, meron tayong isang congressman sa katawan po ni Congressman Busita. Kung wala po si Congressman Busita, wala po tayong magagawa. Dahil lahat ng pinapatupad ng mga LTO enforcer or MMDA enforcer o iba pang agency ng uhuli, mapaka-local man o national, akala nila tama na yung ginagawa nila. Pero sa katauhan po ng ating Congressman Busita, nalalaman nila na mali rin pala ang ginagawa nila. So kagaya na itong 1 milyon ang pinagbabayad pala ng 200k pala, hindi 1 milyon. Kasi kahit 1,000 lang ang multa niya,
pagbabayarin siya ng 200k dahil sa violation. Dahil ito po yung nangyari noon pa nung time ng pandemic. Ang violation niya ay social distancing, which is 1k lang dapat bayaran. Meron pa palang ganun noon na kahit sa motorista pala, kailangan may social distancing at may fine na 1k. So, ito nangyari to sa Albay Bicol ng LTO. So, ang kawawang driver pala taga Batangas. So, nung mahuli pala siya dito, nagpapalik-balik siya sa LTO Bicol. So, ibig sabihin, hindi ganun kadali ang sinapit niya dahil kung tutuusin pala, sa bandang huli, lumabas ang resolution dahil nilaban niya ng ng contest. So, ang finding lang is 1k. 1k lang ang babayaran niya dahil syempre, yun na lumabas. Tapos, may patutsada pa palang 200k, hindi lang 1k. Ibig sabihin, yung resolution na nilabas, hindi na maipapatupad ng tama. So, ang kawawang driver po, dumulog kay Congressman Busita. Kaya, ito ang nangyari, nilaban ni Congressman. So, ibig sabihin, lumabas ang katotohanan na ang sistema pala nila hindi natupad ng maayos. Ibig sabihin, kung hindi nakipaglaban ang driver para humingi ng tulong kay Congressman Busita, magbabayad pala siya ng 200k. So, ibig sabihin pala nun, akala nila ang 200k napakaliit na amount. Diyos ko, ang hirap magbayad. Sa 1,000 nga lang pahirapan pa, tapos 200k. Saan mo kukunin yun? Hindi ka na magtatrabaho ng ilang buwan. Yung 100k nga lang, natigil siya sa trabaho ng one week. Walang kita. So, kaya lang siya nakahinga ng maluwag dahil dito nga po kay Congressman Busita na ipinaglaban talaga siya hanggang mapilitan ng mga taga-LTO na gumawa ng hakbang dahil napaliwanagan sila ng tama. So, ibig sabihin, ang pagkakamali din minsan talaga ng mga taga-LTO is nasa kanila. Hindi nila inaayos kung ano ang tamang panghuhuli. Di po ba? Kaya sana naman sa mga nanguhuli dyan, bago nyo ibigay ang panguhuli nyo, basahin yung maigi kung tama yung mga panguhuli nyo at guidelines na ibinibigay para kayo ay manghuli. Di po ba? Kagaya dito sa amin sa Santo Niño, meron po dyan na mga kaibigan namin, mga katropa namin. Pag galing ka ng Naiya Road, papasok ka ng SNR going to Santo Niño, meron dyan dalawang pulis na nakatambay na kapag pumasok ka ng walang helmet, uhulihin ka. Which is gabi nangyayari to. Madilim yung lugar ng kinalalagyan niya. Kaya naman sa amin, bilang isang motorista, ang tanong ko, tama po ba yung panguhuli nila? Nasa isang madilim silang lugar, tapos bigla kang bubulagain pagpasok mo na wala kang helmet. So tama naman yung panghuli nila dahil walang helmet nga Kaya lang yung tipong panghuli nila hindi tama ang protocol. Walang signage. Tapos nasa bahaging madilim sila. Dapat maliwanag. Di ba? Yun ang mga guidelines ng panghuli nila. Pag-checkpoint. So, ang tanong lang doon, tama po ba yung panghuli nila? Sa akin, hindi. Kasi alam nyo kung bakit nasa isang madilim na lugar. Walang signage. Ibig sabihin po, hindi tama yung proseso ng panghuli. Yun lang po yung ko doon. Pero wala namang masama doon sa panghuli nila kung tama yung guidelines.
Di ba? Wala nga ang helmet eh. Dapat talaga hulihin. Kaya lang, nabubutasan po kayong mga nanguhuli kasi hindi tama yung protocol nyo. Tapos dalawa lang po kayo. Tapos nasa madilim pang lugar. Tapos wala pa yung signage. Di po ba? Dapat ang mga nagche-checkpoint nasa tama. Nasa tamang landas ng panguhuli. Yun lang po. Tanong lang po yun. Tapos dito po tayo sa mga bus driver naman. Ito rin, tinikitan din ng LTO to. Ito yung sinasabi ko kanina, may multang 1 milyon. Kahit saan namang bundok ka po tumira, kahit maghukay ka ng kamote, wala kang may bebentang 1 milyon na kamote na makakabenta ka ng 1 milyon. Saan kaya kukunin ng bus driver kung sakaling ang 1 milyon na ito ay napatupad? Kasi ito, kinontes din to ng driver. Tapos humingi rin ng tulong kay Congressman Busita. Maigi na lang po talaga, lagi pong nandiyan si Colonel Busita or Congressman Busita para tumulong sa mga driver na naaabuso sa kapangyarihan. So ito, pinaglaban niya ulit. At napatunayan na naman na ang panghuli ay mali. Ang nanghuli umaayon din sa protocol at memorandum na ganito daw ang tamang ginawa niya, kaya niya inihuli dahil sumang-ayon sa memorandum ng LTO, which is na nakita naman ni Congressman Busita na mali rin. May butas yung ginawa niya. Kasi ang sabi niya, ang provincial bus may hangganan pagpapunta ng Metro Manila, pupunta ng PITX at doon dadaan. Pero ang bus po ay may terminal sa Pasay, which is may sakay pang isa na doon niya ay binaba sa terminal na mismo na hindi naman legal, illegal, kundi legal. Ibig sabihin, tama lang din yun na wala namang violation ganon, na kapag ang isang bus dumaan sa EDSA at may terminal naman sila sa Pasay at doon niya binaba yung pasahero, tama naman, wala namang doon. Ang sinasabi lang nung nanghuli nasa memorandum daw yon na violation kapag nagbaba ka ng pasahero sa alanganing lugar na hindi sakop ng memorandum ng LTO. Kaso po, wala pong binabanggit doon na pwede kang magbaba. Sa PITX po, ang daan ng bus, provincial bus from probinsya to PITX, going to dadaan ng Pasay na nandun naman yung terminal nila. So wala namang violation yun dahil doon niya binaba mismo sa terminal nila. So, tapos magbabayarin ka ng 1 milyon. Diyos ko, saan kamay naman kukunin ng bus driver ang 1 milyon? Yung kanina nga 200k. Hindi nga alam ng driver kung saan niya kukunin din yun eh. So, kaya dapat tayong mga nag-drive or mga motorista, alamin po natin ang ating mga karapatan. Kaso nga lang dito po minsan po sa nanguhuli, ang karapatan po minsan natin ay ini-ignore nila. Dahil gusto rin po nilang magkaroon ng komisyon. Kaya bawat panguhuli po kasi may komisyon yan. Tingnan mo na lang 1 million. Pag nagkataon na nagbayad ang isang nahuli at napatupad niya ng maayos yung 1 milyon, malaking porsyento yon. Di po ba? Kaya yung iba naghahangad na makahuli talaga na akala nila kahit mali yung ginagawa nila, nagiging tama para sa kanila. So, kaya sana naman po talaga ang taga-LTO, maging po tayo, aware po tayo sa lahat ng ginagawa ng mga nanguhuling enforcer natin. Maging makatotohanan po tayo na ang bawat
tauhan po natin ay natutupad nila at nagagampanan ng maayos sa kanilang mga trabaho, lalong-lalo na po sa panguhuli. Kaya yung ibang pumapalag, kasi alam nilang tama naman sila na wala silang nilabag, kaya umaalma. Yun po talaga ang katotohanan doon. Di po ba? Kaya sana yung ibang enforcer, i-seminar nyo po ng maayos po talaga. Pakita nyo sa kanila na yung karapat dapat na serbisyo, hindi yung dahil lang may commission. Kaya minsan kahit mali yung panguhuli, ginagawang tama. Di po ba? So, sana po maipatupad na uli yan. Tapos ito pong mali na naman ng ginawa ng LTO, yung sa mga pagpapatupad ng ng pagbebenta ng sasakyan. Marami po talagang aalma do sa nakaraang memorandum nyo. Kasi po talaga hindi ka kaaya-aya yun eh. Dati nang nagbenta noon pa, tapos bigla nyo i-retrieve na yung mga dating nagbenta kailangan mag-report. Paano kung mga na-disappear na sila, mga namatay na wala na, mga patanda na, mga bedridden na? Paano pa nila magagampanan yun? Tsaka paano yung mga dokumento kung nawala na? Di po ba? Kaya sana po sa mga nagpapatupad po ng batas na ganyan, mag-isip-isip po din po tayo na ang batas na pinapatupad po natin yung makatotohanan talaga, yung serbisyong totoo po talaga, hindi yung ginagawa nyo lang, gusto nyo lang makakuha ng gumawa lang kayo ng batas, yun na yun. Akala nyo porket naipatupad nyo yun happy na kayo. Di po ba? Dapat talaga public hearing, pag-usapan ng publiko sa publiko, harap ng publiko, na hihingi nyo yung suggestion ng iba-ibang grupo kung tama ba naman yung pag-uusapan na yon. Hindi yung kayo-kayo lang porket kayo yung mga nakaupo sa ganyang posisyon, kayo-kayo lang mag-uusap. Dapat may involvement din ng mga mga manggagawa, yung mga mga gumagamit ng sasakyan, mga publikong talagang mga transport group, yung mga talagang lamang kalye, sila yung dapat magkaroon ng public hearing, kung consultation, ganyan, na tatanungin nyo kung tama ba yung pagpapatupad ng ganon. Kasi po, maraming nagbebenta po talaga ng sasakyan ngayon, lalong-lalo na kung luma na. Kung gusto nyo ipatupad yung ganyang mga batas, dapat yung ngayon lang, kung sino yung simula nung pinatupad nyo yung ganyang mga batas nyo, dapat ngayon lang, hindi yung mga nakaraan pa. Kasi kumbaga pas na yun eh. Di po ba may mga lapses tayong pinapatupad? Di ba po ba? Taon-taon, halimbawa, yung kumuha tayo ng isang dokumento, isang taon lang ang yung pagka isang taon lang, hanggang isang taon lang, di ganun din. Kung nakaraang taon na yun, hindi nyo na dapat isama sa mga ginagawang batas. Kung ano yung pinatupad nyo, yun lang. Kung sino yung mga involved nung nagbenta ng ganyan, ngayon lang yun. Para kumbaga press, hindi yung mga luma na isasama nyo pa. Marami talagang alma dyan. Kasi pera-pera talaga yan. Biruin mo yung magkano yun? 20,000 per each kung hindi mapatupad ng maayos. 20,000 doon sa isa, di 40K. Sa tagal ng panahon maraming nagbenta, makakalikom kayo ng milyon yan. Di po ba? Yun lang sa akin, yun lang isip ko. Dahil sa totoo lang, mahirap po kumuha ng 20K. Mahirap bunuin yan sa mga taong nakakaahon-ahon lang sa konting pera. Kung mapera sana yung mga iba, walang problema sa kanila yan. Pero sa mga katulad namin na konting parang manok, konting kayod, tuka,
kayod ulit, tuka. Oh, di po ba? Mahirap. Kaya sana sa mga ano po, subaybayan po natin yung mga batas na yan. Dapat i-amend nyo yan, baguhin nyo. Sa bagay po, ang pagkakalam ko, binago na. Kaya lang dapat, suriin maigi pa. Hindi lang sa i-amen, suriin pa. Parang NCAP lang yan noon, di ba? Pinatupad yung NCAP dahil illegal nga naman talaga yung gawa ng NCAP. Dahil biruin mo, upahuhuli ka sa pamamagitan ng CCTV. Kahit konting ano lang, alpas mo lang doon sa guwit, huli ka na agad. So kaya nga po yan, di ba, natigil? Oh. Ganyan din po, parang ganyan din pong nangyayari ngayon sa doon sa bentahan ng mga sasakyan. So kung ganyan bentahan, bakit mo pa rehistro? Di yung iba hindi nagpaparehistro niyan. Kasi siyempre matatakot yan dahil ang laki ng penalty. So yun, sana po mamulat po yung pambabatas natin. Bago po tayo gumawa ng batas, isip-isipin po natin ng maayos din yan. So shout out din po pala sa aming Los Padres de Santo Niño, ang aming President Melchor Marquez, Vice President Rick Gonzales, Vice President Adley Villafuerte, Engineer Alex Gregorio, at kay Mr. Val Marquez. Happy birthday po kala Warhead, kay Gary Jugalbot, and kay Unyo Garcia. Ayan, mga nagse-celebrate po ng birthday today. At ang aming tropang ibayo, good evening po sa aming President na si Howard Mendoza, Joey Lorenzo, at the rest na members. Sana po masaya po tayo sa ating araw-araw. At ganun din po, sana maglapas na ng guidelines ang ating tropang ibayo about the susunod na ating mga event. So, yun lang po. At kay Danny Camales ng Law Office, kay Mr. Regino Kapua, ayan, di ka dumating padre. Tapos kay Mr. Rico Areglo, ayan, at sa aming classmate na si Amelia Salas, at kay Meli Abaya, ayan, at kay Mr. Tupi Rivera, at congrats at ang Santo Niño nanalo po kanina sa opening po ng liga ng ating local government sa pamamagitan po ng ating mayor's office. Ayan, sila po ang nagpatupad ng liga na yan, ang buong siyudad ng Parañaque. Kaya mabuhay po ang taga Parañaque, at sana po tuloy-tuloy na to, at sana po tuloy-tuloy na at magkaroon po ng magagandang mga pangyayari sa ating Parañaque government, at isa po tayo sa mga maayos na gobyerno dito sa Parañaque. At shoutout din po nga sa aking misis na si Winnie Santeco at sa kanyang mga kasumba. Ayan, sila Gloria Sumagi at iba pa. So shoutout po sa inyo. Ganon din po ang aming Cruzneria and Carpio offices at aking mga kasamang secretary. Shoutout po sa inyo. At bukas po muli ang aming pasok dahil ngayon po ay araw ng pahinga, araw po ng piyesta ng mga Chinese, Konghei Pachoy. Yan. Tapos po muli, ito pa tayo sa expressway rules. Dito naman po tayo sa mga expressway. Kapag nasa expressway po tayo, di po ba ang motor hanggang 400cc above ang kailangan pumasok dyan? So may mga rulings po dyan kapag nandiyan ka sa expressway. Kailangan ang kapasidad ng takbo mo dyan is 80 to 100. Pero saan ka? Nagkakaroon din po ba ng mga po dyan? Banggaan. Meron pa nga minsan po tumitilapon po sa kabilang lane. Tapos meron pang nalalaglag pag mga nasa expressway din.
lalong lalong dito po sa taas, yung tinatawag nilang mas mabilis pa sa expressway. So sa mga ganitong daan po, dapat po ang ating mga mindset lagi pong nasa tamang distansya ng bilis. Hindi po tayo laging nagmamadali. Kung nagmamadali mo tayo, dahil mabilis naman ang takbo natin, i-pray po na lang natin yan. Lagi po tayo nagdadasal na sana ganito, makarating tayo ng maayos sa ating pamilya or kung sino man yung nag-aantay sa atin. Kasi po tayo, mga Pilipino, mahilig po tayo sa kaskasera. So, ayun, yun ang bawas-bawasan natin. Ang pagiging kaskasero bilang motorista. Kaya po, laging nandyan ng Diyos para sa atin. Ipasok po lagi natin sa ulo natin na kapag tayo nagda-drive, lagi po tayong nasa tamang kondisyon ng pag-iisip. Kasi kung hindi tayo magiging ganyan, lagi po tayong tawag doon, baka mawala po tayo sa landas ng pagiging motorista. Di po ba? Kaya sana po maging po tayo, alerto sa lahat ng bagay. Kaya ko lang po nasabi to kasi ako po araw-araw pong nagmumotor. Siyempre nakarakaraos naman po tayo, walang disgrasya, walang huli. Kasi iniisip po natin kung anong magiging kahinatnan natin bilang isang motorista. Di po ba? Kaya doon sa mga namamatay at na hospital, siguro sa pangalawang pagkakataon nyo, lalong-lalo na yung mga na-hospital na buhay, maging alerto na tayo at maingat. Kasi maganda na yung laging nasa una ang pagsisisi kesa sa huli. Kasi hindi po maganda lagi yung kung kailan tayo tsaka magsisi. Dapat unahan na natin ang pagsisisi. So yun lang po. Sana po ilagay lang natin ating Panginoon sa ating puso at isipan. Kaya medyo magpapaalam na po ako dahil ito na po susunod na aming President Gaspar Latam sa akin. So muli po magpapasalamat ako sa Paranaque Net Radio Worldwide sa lahat ng pagkakataon binigay para sa akin at sa aking kasama. Pagaling ka bro, sa susunod nating pag-upo rito dalawa na tayo. Mahirap yung nag-iisa, parang asawa lang yan. Kailangan laging dalawa kayo para lalong gumanda ang ating samahan. So muli po sa aming mga taga-subaybay, paki-like and share nyo lang po ang Usapang Kalye. Lagi nyo pong tatandaan na ang lahat ng aking pagpupursige para sa ating lahat at maibigay namin ang tamang sinasabi dito para magkaroon din kayo ng konting kaalaman. So muli po, nagpapasalamat po ako at ito po muli si Mr. Jojo Santeco. God bless and good night. Thank you po. The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Listen is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty.
Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, vlogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Following programs, Manibela ng Mas on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Teleradio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro. Service, hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santiago. Arreglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Arreglo. Directa, hosted by Freddy Lopez. Police of Nayang, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemrod Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Paranaque News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po itong event at ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Itong event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalinog Pinjares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Servisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Silva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio.
Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated, or PDMSI, was born and created. Prime innovation of Parañaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Ito po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ika-5 anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!